Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan medyo na-late po tayo kasi nag one day off po tayo dahil holiday po nung isang araw. So kailangan din ng pahinga-pahinga. Okay. So it's all about this your BP Sara butangerang pusit na siminet na tamilmil. No? Ito po ay yung tungkol sa DepEd budget hearing ng bago ninyong secretary na si Secretary Sani Angara kasi may mga na-discovery po doon. No? Pero siguro naman lahat kayo napanood yung budget hearing na almost 7 hours, napakahaba po. Pero hindi naman po pinagalitan o winalanghiya ang ating bagong secretary ng DepEd, kundi pinupuri po siya because of the way he handled things. At alam nyo naman, si Secretary Angara, napaka-mild manner po, very statesman, no? Even though politiko siya, but he knows how to deal with politics. He knows how to deal with his fellow mambabatas. He knows how to deal with people diligently, humility, and with brilliance. No? Kasi po kung mapapansin ninyo, ako po napanood ko lang yung konting portion, the way he answered the question, the way he explained his answers, no? And napakahusay po. Hindi po siya tulad ni Butangerang Pusit na she came in like a wrecking ball. Okay? Ika nga ni Miley Cyrus, you came in like a wrecking ball. Ayan na naman. Nagpasimuno na naman tayong umawit. Totoo naman, di ba? Kung alam niyo yung lyrics ng kanta na yun, na wrecking ball, she is like that. Si Sara Duterte. No? Instead na magpakumbaba, humingi ng tulong, no, dahil yun ay kanyang budget, no, nanghihingi kay. Hindi naman talaga dapat na ibigay sa iyo yan tulad ng sinasabi ni Marcoleta na parliamentary courtesy, no, mga kababayan. Ako, namatay yung laptop ko, wala tayong mababasa. Ano ba to? Ano ba tong MacBook Air na to? Lagi po to pag yung hindi mo nagamit ng ilang minuto tapos mag-screen yung saver, magba-blackout. Pag pindot mo wala na, no? Nagko-conflict yung libraries nitong MacBook na to. Yun ang palpak ng No? Anyway, ngayon po hindi na yan basta-basta parliament courtesy na lang aaprubahan ng tulad ng inaasam ni Marcoleta. Hindi na po ganoon. No? So napakaganda po ng inattitude ng bago nating secretary, no? Marami pong mga mambabatas ang talagang pumuna na sa inugali ni wrecking ball na si Sara Pusit. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, antayin muna nating mag-reboot ito. Nakakaasar. Nandito po yung mga article no? Tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganin din po sa mga regular na nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Ang ating pong live stream, mga kababayan, Philippine time is between the hours of 8:30 to 9 p.m. Sa ibang bansa, alamin nyo na lang po kung ano po ang inyong oras dyan. But base po sa Pilipinas, ang oras ay again 5:30 to 9 p.m. Yun po yung start. Kung ano naman, maaga naman kasi maaga tayong nagigising minsan. No? Sa mga nakakasabay ko pong nag-LS tulad ni Carclea, okay lang po yon sa amin. No? Wala pong inggitan, wala pong samaan ng loob. We are all mature adults na maintindihan. And they have their followers, we have our followers. At sinasabi ko naman sa inyo, kung saan po kayo komportableng sumuporta during na nakakasabay nating mga nagla-livestream, doon po kayo.
No? Hindi po natin kayo pipilitin o pagagalitan. Yung mga sinasabi kong ganun sa inyo, biro-biro lang po yun. Alam nyo naman si Tokis, mapagbiro, pero mapanglait. Di ba, Eduardo Cuenca? Hindi ko na po kayo maisa-isa ma-shoutout lahat. Tinatagal lang ko lang. Ang tagal po mag-load eh. Hindi, alam pa lang, magdadakdak ako dito, wala na akong mapakitang article sa inyo, hindi ko mabasa, o di ba? Sabi niyo, ay, fake news, o di ba? Hindi naman ganoon, no? Subscriber update, we are on going to 49,000k na po, konti na lang, 200 something subscribers para sa 49, tapos 1k, 50,000, achievement unlock. Okay, so eto na po mga kababayan, sa wakas, nagbukas na rin. After nung mga pagdadaldal ko, pag ano, 'di ba, Mio? Oh, ganun, Mio, dapat may adlib ka. Pag nagganto ka rin, dapat may adlib ka. Alam mo ang gagawin mo pag hindi tumugma sa linyahan. 'Di ba? Oh, unahin natin. Basta ito DepEd lahat 'to mga kababayan, ha. Alam ko, napanood nyo na 'to, may mga opinion na kayo. Ako naman hahabol naman. Kasi po ito na i-video ko na kahapon, nasira po yung laptop. Ayaw mai-transfer yung file sa aking gamit, dinilit ko na lang po, no, yung video. So nag-restart, nag-reboot, ganoon, para lang, alam nyo na, minsan nag-jumble din yung utak na spaghetti wires tulad ni Siminet. Ayun, na-fix natin. Okay, so eto po, una dito, tinatanong doon sa budget hearing ng DepEd nung isang araw about doon sa libro ni Siminet. Kasi po, gusto lang po nilang malaman kung binayaran ng DepEd yung mga illustrators, yung dalawang illustrator doon sa libro. Ang sabi po ni Butihing Secretary Sani Angara, BP Sara's book illustrators part of DepEd but there's no record of payment. So yun po, wala daw pong nakitang ibinayad doon sa mga illustrators nung libro, na kung saan ang pangalan ng mga yon ay ayan po, si Janina Simbilio and Joseph Calinar. Parte po sila, empleyado po sila ng DepEd. Nandiyan po sila sa Public Affairs Service ng Department of Education. However, tinanong pa rin ni One Rider Party List, Gutierrez, sabi niya, the two are part of the creative media unit of the DepEd service. He said DepEd employees having hand in the development of the book, although probably for free, is something to note. Kailangan ilagay pa rin yun. Ito, walang binayad dito. Libre ito kasi parte sila ng creative media unit o yung tinatawag nilang public affairs service. No? So, tapos, tinanong din po sila dyan. Nagpatuloy yung tanong-tanong ni Representative Gutierrez. Sabi niya, do you have any hand in the publication and reproduction of the book? Di po pa? Ano ang sabi po ng DepEd Under Secretary Gina Gonong? Sabi niya, we're not responsible in the production of this book. Wala pong role ang DepEd sa development, reproduction, or printing of isang kaibigan. Yan. So, kasi bakit yon tinanong ni One Rider Party List Gutierrez? Kasi daw po nung ni-launch, no, nung nag-book reading si Siminet Tamilmil, syempre may mga bata na naandoon. Kasi yun po ang sabi ni Secretary Gonong, na kung meron silang mga reading session or event, book launching, naghahanap po sila ng yung keynotes nila, mga guests na magbabasa para sa mga target audience, which are the kids. So doon mamimili yung guest nila ng librong babasahin. However, sabi niya, ang sa amin lang ay ang preparation ng event. Siguro yung paghahanda, yung table, yung mga outfit, ganon. Pero sa distribution, wala rin po. Wala kaming part sa printing, reprinting, or distribution. Wala po. Walang binayad dyan ang DepEd. Pero ang tanong, bakit may kopya na si Siminet Tamilmil at saka yung mga bata? Yan ang hindi nila masagot. Diba? Kasi kitang-kita po. Wala talaga.
Sabi ni Gonong, wala po. Preparation lang kami sa event. Ang tanong doon, saan galing yung perang ginamit ni Tamil Mill para magkaroon ng reprinting and distribution ng mga libro during that reading event sa mga bata? Sa aking opinion, kung ganito ang sinasagot ni Undersecretary Gina Gonong at wala namang records of payment, wala ring records na ginamit ang pera siguro ng DepEd, or baka tinago na naman. Kasi mamaya malalaman nyo no? Pinauumpisahan natin, pinahapyawan ko na sa inyo yung salitang Tagalog. Tagalog. Yung salitang taguan, hindi Tagalog. Nahihilo na rin ako, Miyo. Taguan, ha? Kasi nabanggit ko na yan sa LS ko. Magaling silang maglaro ng taguan. Naku, napakagandang laro niyan. Aside sa tumbang preso nung bata tayo, ha? Yung taguan. Naku. Meron pa kaming laro noon, yung lata. Kailangan yung taya, may matouch ka. Bago niya makuha nila yung lata at ibabato ng malayo at magtatago at hahanapin mo sila. Ang laro ng mga Duterte, matinding version ng taguan. No? Hindi lang mga kaso, hindi lang mga tao ang tinatago, kundi pati mga maliliit na bagay tinatago. No? Wala silang transparency and accountability. Yung accountability nila, ipapasa nila sa iba. They are the one, wagging the dog. Tail wagging the dog. Ayan. Wala daw po. So, siguro, may private individual or private entity. O baka naman, nagtatanong lang, yung bang private individual na yan, yung tinutukol ni Trillanes? Di ba may isiniwalat si Trillanes na impeachable offense nung mayor pa siya? Baka may connection pa. Diba? Ayan. Nililinaw lang po ni Secretary, there's no record of that payment for the book illustrators and there's no such payment of the printing and distribution of those books during the reading event. So, malalaman yan, kung sakaling mabubuksan yan, igigit na pondohan ng taong bayan yan, but I doubt it. Malalaman sino ang nag-donor. Transparency. Oy, Shiminet Tamil Mill, transparency. Okay. Now, aside from that, during that budget hearing, sabi ko sa inyo, tumagal ng almost 7 hours or more than that. Sa politiko, karamihan na po ito, puro politiko, no? Ang dami natin, politiko, GMA, yung 20 yung news agency, salamat po. Sabi ni Castro, yung kaaway niya, maraming problema. Sara Duterte left DepEd in crisis. Correct. Mamaya malalaman nyo kung ano pa yung isa sa major crisis aside doon sa pagkain. Kasi natin yun, isi-separate natin para konti-konti po, no? Para naman hindi masobrang mahaba ang ating premiere. Okay? Hindi kayo mabore, di ba? Ilora. Di ba, mamaya, pagalitan na tayo ni Tita Aurora dyan, wala ka nang ginawa Ilora, kundi magbantay ng premiere ni Tokes. Ano ka ba? Magtrabaho ka doon. Puro ka dyan Tokes Ako naman. Yung pala, maingit lang siya naman daw ang manunood. It's my turn. Sabi siguro ni Tita Aurora. Ako na lang palagi nagbabantay doon sa tindahan. Ikaw naman doon. Akin na yung cellphone, iwan mo ito. Ako naman manunood. Akala mo, galit na galit no? Yung pala parang makanood din siya ng Simple Talkies. Ayan, sabi niya, maraming problema, iniwan si Tamil Mill. Wala po siyang nasolve na problema. Yung tree planting, hindi po yun. Gawain ng DNR yan DENR. Yung pag-akyat sa bundok, baka sabi niya, ganito umakyat ng bundok ko. Ganyan. Di ba, RN 2 cents? Ganto umakyat ng bundok ko. Magsimula ka dyan sa baba. Oo, paakyat sa bundok ko. Yun, ganon. Di ba? 2 bundok nga yatang inakyat niya. Tama-tama.
'Di ba? Magaling umakyat ng bundok ang mga basketballista kasi kailangan nila sa training 'yan. Okay, ikaw ba naman magbali ka ng court eh. Mukhang nawala tayo, RN2 ikaw talaga. Pag ganyan eh, gising na gising ka eh, no? Wala po siyang na-solve na problema. Yung dinatnan niyang problema sa DepEd na inawanan ni Briones na time nung tatay niya, pinatungan niya pa, mahilig siyang mag-over the top. Nagdagdag pa siya, walang iya, oh. Ano lang ang na-accomplish niya? Ano na-accomplish ni Shiminette Tamilmil sa DepEd? Ano? No comment. No comment. Abay, gagayahin ko na rin siya. No comment. Bahala kayo dyan. Di ba? Oh. House Deputy Leader and ACT Teachers Party List Castro said, Sara Shiminette Tamilmil let the DepEd in crisis, placing an undue burden on her successor. Ayan, kay Senator Angara. In fairness naman kay Secretary Angara, teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pinagsamahan ng ACT teachers at ni Sunny Angara. Si Secretary Angara, very accommodating. Ayun ang wala si Tamilmil na Shiminette. Hindi siya accommodating. Akala niyo ang bait niyan? Supladingding nga yan. Ang mga bills na sa salary ng mga teachers ay talagang sinusuportahan niya. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Siyempre, kaaway mo yun eh. Pareho lang kayong Shiminette. Your Honor. Ipatawag yan, Your Honor. Ano kaya kung si Morales yung magsabi ng Shiminette? Imaginin nyo nga. Ikaw, Miyo. Imaginin mo. Oy, Maritel, ikaw nga magsabi kung isipin mo si Morales yung magsabi ng Shiminette. Your Honor, Shiminette not like it. Shiminette not like it. Ang sasabihin ko, Your Honor. Pag si Bato, ang magsabi ng Shiminette, sige nga, o di kaya si Jinggoy, ang magsabi nung Shiminette, sabi niya kay Morales, kay Bato, Your Honor, Shiminette like what I'm gonna say. Di ba yung boses ni Jinggoy, hindi ko makuha eh. Si Bato, paano magsabi ng Shiminette? Shiminette, Your Honor! Shiminette, Your Honor! Pasigaw! Pasigaw! O di kaya, yung tulad nung ginawa niya dun sa mga narco cops, Shiminette, Your Honor! Yung luluhod! Anak ng putya! Aray ko, tawa tayo ng tawa na naman. Pag naalala ko talaga tong Shiminette, ang daming pumapasok na kabalbalan sa utak ko eh. No? Ikaw, si Castro kaya, pwede niya kayang sabihin yung Shiminette. Shiminette like it's over. Ang ganda nung kanta na yung Believe na Believe ako. Ang taba ng utak ng naggawa nun. Tuloy tayo. Tama na tawa? Ha? Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot po. Medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Tamilmil. Lalong-lalo na po itong matatag curriculum. Ayan. Castro said Duterte's matatag curriculum has placed significant strain on high school teachers who are currently handling 7 to 8 teaching loads per day with each class lasting 45 minutes. Talagang minaximize ang 6 hours. Iniwanan kayo ng nakarang administrasyon ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin problematic dito, sobrang pahirap itong matatag program. Angara said, there is a department order being drafted to introduce changes in the matatag curriculum. Nakikinig po kami sa hinaing ng mga teachers. So, ibig sabihin, yung dating sekretarya hindi marunong makinig. Kasi bakit? Diktador. O di ba tama ba RN2 cents? Pag ikaw diktador, wala kang ibang pakikinggan kundi yung sarili mo lang. Ang pinakikinggan mo lang ay ang boses mo lang dahil ikaw ang puon eh. Sa'yo lahat manggagaling.
ang command. O, di ba? I will teach you how to command. She may not like it, but you will like it. Ay, mali. She may not like it, but I like it. Oh. Di ba? Oh, medyo mahalaga sa akin ito, Madam Chair, yung DepEd's computerization program. Yun yung sinasabi ni Castro. Dahil gusto natin mabigyan ng laptop, mga computer, ang ating mga teachers. Ayan. Okay? Also, ang nirereklamo ni Castro ay ang delay sa remittances ng mga teachers. So, ibig sabihin, pag sumahod ang teacher, nakaltasan na yung mga loans tulad ng GSIS, BIR, Pag-ibig, at PhilHealth. However, sabi niya, matagal pong ma-remit yung contribution ng teachers. Ngayon, halimbawa, twice nang hindi nare-remit dahil sa bagal, hindi natin malaman, natanggal naman na sa sahod, pe-penalize na yung mga teacher. Ang tanong, kasalanan ba ng teacher yon? Kayo, GSIS, kasalanan ba ng teachers? Kayo, PhilHealth, BIR, Pag-ibig, sa tingin nyo, kasalanan ng guro na hindi ma-remit yung yung mga kaltas ng sahod nila para dyan sa mga programa na yan o pautang na yan? Hindi po. Sisihin nyo yung sistema. Bakit napakabagal? Ano ang dahilan bakit napakabagal ng remittances nitong mga to? Ang binaburden nyo ang mga teachers, kawawa na nga, late na nga ng sahod, tapos ipipenalize nyo pa? Ako yan, didemanda ko yan. Dito, bawal yan. Bakit hindi nila natatanggap? Nasa payroll department yan. Ako, nagtrabaho ako sa payroll department, kaya alam ko yan, consequences niyan. Kailangan tama ang deductions ng mga yan. Kung nilagay nila percentage or dollar amount. Kailangan alam mo yan. Alam nyo ba, ultimo 1 oras dito na nakalimutan mong bayaran, kukulitin ka. Pasusulatin ka ng cheque. Okay na kung mabait na yung tao na pwede bang isama na lang natin to sa next payday mo? Kung pumayag sila, oo. Pero pag hindi, yari ka. Ako, ilang beses ako napagalitan dyan. Galit na galit yung aming boss. Kasi every time na magsulat ka ng cheque, ipaprocess nung third party payroll system namin, charge yun. Tapos yung cheque, charge lahat yun. Dito, kada kembot, charge di ba? So, yun ang lintaya ni Castro. May punto naman. Ako pag ganyan, kakampi ako kay Castro. Kasi, ano yan kabalbalan yan di ba? Hindi sa kinakampihan ko all the way si Castro. No? Meron din akong mga ayaw talaga sa kanila. Mostly, 85%. Yun, tama naman yung punto niya. Totoo po yun. Nakabasa po ako ng mga article na ganun. Ang problema daw nung sa regional, nagkakaproblema sa system. Minsan ayaw tanggapin yung remittances. Problema na yan. Ayusin nyo ang inyong mga connection. Eto pa. So sa ang daming iniwan, di ba? Eto pa iniwan. GMA. Angara admits measures to solve classroom shortage not very effective. So hindi effective. Kung ano man yung mga ginawa, mga proposed na plano, bakit nga ba hindi effective? Angara admitted that the government's measure in addressing classroom shortage was not very effective, noting the need to hasten the procurement process. Ayun naman pala. Tama ka. I think a decade ago, it was siguro mga estimated na kulang ay 75,000. Ngayon, nadoble na. Naging 159,000 na. So whatever we're doing is not very effective. So I think there are things that we should look at in terms of speeding up procurement. Meaning, ang tawag nila dyan, Early Procurement Activities or EPA. Ibig sabihin, hindi pa pasado yung budget for 2025, for example, pero the early procurement for the building of classrooms, ginagawa na natin iyon. Yun ang ibig sabihin nun. Ayan di ba, ang talino? Yan, ba't hindi nagawa yan ni Tamilmel? Wala kasing talino. Ano ang laman ng utak? Putik. O kaya tinta. Di ba? Kasi nga pusit. You are already looking at the school size na posible na ipapand under the GAA or budget of 2025. Tinitingnan mo na iyong school sites, what they can accommodate. You're doing the soil testing if it is a tall building.
Sinosol test mo na iyan. Pinag-aaralan mo na iyong legal angles on. Titled ba siya sa pangalan ng eskwelahan? O di ba ang galing? Ito pa ang gusto nilang mangyari, ha? Tingnan mo. Bubuhayin natin iyong adapt a school kasi iyon talaga has been proven very effective in mobilizing the private sector. Kasi may insensitibo siya doon. Ano yung insensitive, yung benefits nila, ha? Yung incentive. Tax deduction sa mga mag-a-adapt pa school na mga private sector. O di ba ang ganda? O, at sana naman matanggal na yung SOP na yan. Alam niyo yung SOP, yan yung tinatawag na sup-sup. O, ginawa ko lang sup-sup, dapat pang sip-sip. Standard yun. Standard operating procedure. Ha? Standard kupit procedure. Kunin natin yung I dun sa kupit. Standard kupit procedure. Sip-sip. Ayan, ganyan. Di ba? RN 2 cents. O. Eto pa, mga kababayan. Isabay na lang natin yan sa isa. Hindi natin kukunin ito. Chap-chap-chapin natin. Ilalagay natin dun sa kabila. Okay? Now, ito ang pinakamatindi, mga kababayan. Unahin muna natin yung kay Congressman Luistro. Okay? Dito po sa impact leadership. Yung sinabi niya, tungkol po dito sa parang budget po ito ng mga yung utilization ng budget nila. Na bakit hindi nyo pa nagagamit yung budget ninyo for 2024 o bakit ganito lang na porsyento yung nagamit? Nawawala mga kababayan busy to. Nagpasadasal-dasal pa ang gago. 'Di ba? Nawala dito sa impact leadership, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan, sa impact leadership na nahanap natin. Ito po yung DepEd failure to deliver almost 9 billion worth of laptop and other e-learning equipment in 2023 under Simenet Pusit, no, sa DepEd. Sa impact leadership, basahin lang muna natin ito, okay? DepEd under Sara paid to deliver 9 billion laptops in 2023. Mind you 2023 ito. Batangas 2nd District Representative Luistro questioned the DepEd failure to deliver almost 9 billion worth of laptops and other e-learning equipments in 2023. During the House Committee on Appropriation, Ferdinand Pitagan, Director for Information and Communication Technology Service, confirmed the COA's audit report in 2023. The report noted that DepEd only utilized over 2.18 billion of its 11.36 billion budget for computers, laptops, smart television sets, and other e-learning noong 2023. Ito ang sagot ni Pitagan. Pitagan explained that the 2023 DepEd computerization program, ayun yung nirereklamo ni Castro. Kasi nga, walang dumarating. Yung pala, ang naggastos lang, out of 11 billion something, ang nagastos lang ay 2.18 billion. Napakabagal. Ang sabi ni Angara, mabagal po talaga kami sa procurement process. Bakit hindi ginawa ng paraan yan ni Tamilmil? Biruin nyo, 1 taon na. 2023 pa rin. Because largely unspent. Hindi niya sinabi yung procurement. Pero sabi ni Angara, mabagal po kasi ang aming procurement. Ang dahilan ni Pitagan, because unspent DepEd budget the previous year. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagagamit yung ibang pera prior to 2023? Di ba wala ka ng pera nun? Naubos mo na nga yung 125 million? Ulitin natin. Pitagan explained that the 2023 DepEd DCP computerized program budget was largely unspent, hindi daw naubos, nagamit, because DepEd focused on utilizing the previous year's fund.
Ibig sabihin, hindi pala 2022. Ginagamit nila yung, inuubos nila yung pondo ng 2024 kasi the previous year, ang hinihingi nila, 2025 na eh. Ano bang previous year ng 2025? Hindi to 2024? So, inuubos mo muna yung pera ng 2024 pero hindi mo pa nagagalaw yung iba ng 2023? Wow! Ang galing! He mentioned that the department is currently working to catch up on these essential deliveries. Mamaya malalaman ninyo. Sinungaling kapitagan. Huwag mo kaming lokohin, ha? O ang sabi ni Luistro, the low 19.22% utilization rate for the department's ICT, packages yung parang information computerization program kasi iba yung DepEd no? Pitagan, parang ito po yung parte ng DCP, okay? Pitagan indicated that the current student to computer ratio is 1:9. Nakita mo naman pala Pitagan, what did you suggested to that freaking DepEd secretary, the former one? And sa teachers na computers, 1:30. Biruin mo yan? Nakakahiya. So therefore, kung ang estudyante mo ay 50, ilan ang computer mo na hawak nila? Ilan? Kayo nga? 5? Maswerte ng maka-6? Kasi sa isang computer, siyam eh. O, 9 times 5, 45. O baka mag-extra ka pa. Diba? Para yung 5, may isa pa. O, tama. 5.5 o 6 computers in 50 students? Nakakahiya pa yan. Kaya pala, sabi ni Luistro, ganyan tayo. Bagsak tayo sa PISA. Then you expect the students to do well in this reading, mathematics, and science, and even critical thinking? Anong klase kayo? Diba? Nakakahiya po kayo. Susmiyo. O, ito pa. Hindi kayo magngingit-ngit. Ito, sa politiko. Ano ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Bungalon? 1.6 billion pesos savings loss. Nawala. Saan napunta na naman? Tamilmil, billion. There is a conspiracy in 8 billion DepEd laptop bidding. Nawalan tayo ng 1.6 billion. O eto, sabi niya, there is a conspiracy. O eto, dito tayo sa baba. Bungalon said, newly appointed Secretary Angara may not be able to answer his question about that. Ang sumagot, si DepEd Undersecretary for Procurement, Gerard Chan, na umupo na nag-take over dito sa Undersecretary na si Michael Powa and Gloria Mercado, na dapat siya ang sasagot sa question na yon. Kaso wala na. So ang naipit, sino? Si Mr. Chan. Dapat ipatawag si Powa at si Mercado. Di po ba? Another person involved in the procurement is Assistant Secretary Francis Bringas. Itong tatlo na to, itong mga ungas na to, si Powa, si Mercado at Bringas, dapat yan ang sasagot, pinatawag nyo. Dahil wala namang alam dyan si Chan kauupo niya lang Ano ang sabi dito ni Bungalon? May conspiracy na nangyari dito sa procurement na ito. Nagkaroon ng first bidding at rebidding. Pero the same bidders ang participants. Ang sangkot sa conspiracy ay yung sinasabi ni Elora. Bidding and Awards Committee, yung BAC. Yan. Sila ang mukha ng korupsyon kasi sila ang maghahati-hati. Sila ang nautusan na kayo ang humarap dyan. Kaya kung sino yung mga nandyan sa bidding and awards, ay nako, i-lifestyle check nyo yan. Diba? BAC and procurement officials supervising them. During the first bidding, Bungalon said the bid price was lower by 24% or 1.6 billion compared to the set bidding. Nung nagsag-second bidding na, the same bidders, pero nagtaasan lahat ng 1%. Naging 1% na lang ang variance, ibig sabihin, tumaas ang presyo. Para sa akin, this was rigged. Wala na yun, rig yun. Ano bang Tagalog ng rig? Kayo nang bahala, nakalimutan ko. I raise these concerns because probably there is an irregularity in the procurement and there are personalities involved at meron pong nakialam doon. Yun po ang paniniwala ko. Siyempre, sino pa? Sa tanong nyo, hindi naabutan si Tamilmil na pusit? Malamang yan. Nagkaroon na po ng bidding. Ang hindi ko po maintindihan, bakit hindi natin itinuloy?
Sayang po ang 1.6 billion na masisave po ng ating gobyerno. Sabihin na lang natin na ang laptop is worth 100,000. Ilang laptops po ang mabibili nun? So I want answers, Madam Chair, from the DepEd kung sino po ang mga person during that time. Chan explained that the first bidding failed because the bidder submitted incomplete documents. No! Hindi ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala. No. Rig yan. Kulang yung SOP. Dagdagan ninyo. Kasi maraming players. Tama, mali. Ilora. Hindi yan tamang explanation, Mr. Chan. I don't buy it. Ha? Hindi. Kasi kung bidders kayo, dapat pulido na. Hindi. Mali yan. May nakialam dyan, yung mga BAC, yung, ano yan? Bidding and Awards Committee at mga procurement officials, patawag nyo yan. Mamaya sasabihin natin. O, ito. Ha? GMA ulit. Balik tayo sa GMA. Ano ang sabi dito? Dito kayong magngingit-ngit. Bakit hindi naubos yung pera nung 2023 budget for the DCP, DepEd's computerized program? Bakit 2.something billion lang from 11 billion? Takot sila dito. Lumabas. DepEd Chief Angara, laptops, books, is stored for 4 years. Biruin nyo yan? Kaya pala hindi nagpo-procure. Sinasabi lang mabagal po kasi ang aming procurement process. Kasi po iti-utilize pa namin yung last year's budget. Gago yung previous year niya, hindi mo pa naubos, iti-utilize mo pa yun. Diba? Sasabihin mo lang, wala na po nangyari dun, wala na, naubos yung pira For 4 years, panahon ni Digong, ni Briones, pumasok si Tamilmil, alangan palang hindi niya alam yan. So meaning, wala kang alam sa departamento mo kung ano nangyayari? Tingnan mo, pag upo pa lang ni Angara, wala pang ilang buwan yan. Wala pa siyang 4 months, 5 months, pero alam niya na. Paano nangyari ito? Kasi, alam nyo, because of Duterte's dictatorship attitude, lahat, Kasi pag may lumabas na ganitong kapalpakan, sibak ka. Baka hindi ka lang sibak, ipapakulong ka pa. Gagawang ka ng kwento. Remember, I planted evidence. Ayan some 1.5 million units of laptops, books, and other equipment had been stored for 4 years at the warehouse of the Department of Education's logistic provider. Alam nyo, sabi ni Angara, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, kinontak nila ang Air Force, tulungan sila. We're doing our best to get them out para hindi ma-deteriorate yung mga materyales. Lalong-lalo na ang mga laptops because that is a continuous progress. Lagi pong may nagbabago sa struktura, sa data structure ng mga laptop, ng mga hardware. Kasi kailangan mo yan i-augment o i-improve, lalong-lalo na sa disk capacity o sa disk storage at sa memory storage. O paano pag yung mga applications nagtitrigger na luma na tong iyong CPU, luma nang hindi na kaya ng storage mo, luma ng OS mo, wala na. 4 years old Parang itong laptop lang na ito mga kababayan ayan parent of UC Davis. 'Di ba? Para pakita ko sa inyo, yan talagang binabasa ko wala pong porno diyan kay makikita. 'Di ba? This is 4 years old. Diba? At least ito M2. Nung lumabas ito. O ano na ngayon, M3. Pero yan, Windows yan Baka nga, ang tingin ko nga dyan, baka hindi pa Intel Pentium yan Intel lang. Ano na? Dapat yan maimbestigahan mamaya. Suplementahan natin yung sa GMA. Sabi sa politiko, para di mabulok, Angara orders quick distribution. Tumawag na ng Air Force, pinadidistribute nyo na, pero ginoong sekretaryo, butihing sekretaryo, bago mo i-distribute, lalong-lalo na ang mga laptop, i-review nyo muna kung compatible po sila sa mga software o application na gagamitin nyo. O siguro gagawin naman ni butihing sekretaryo yan. 1.5 school materials stuck in warehouses. Biruin mo to, inaksyonan niya kaagad. Diba? Kung si Tamilmil naupo nung 2022, what did she do?
Sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Huwag na nating banggitin yung kanyang middle name. Ganon eh. Why? Bakit niya hindi nilabas? Walang transparency and accountability because mapuputukan ang tatay niya. Ang tatay niyang sinungaling. 'Di ba? Magaling magtago. Kaya sinabi ko sa LS ko sa inyo kanina, mahilig sila sa larong taguan. Hindi lang yan ang mga tinatago nila. Kasi yan ay blemish. Yan ay tatamaan sila. Pati si Kibuloy, yung mga tao magaling silang magtago. Baka yung iba itinago na nila sa ilalim ng lupa. Tapos sisigaw kayo sa maisog. Transparency and accountability. FU. Gawin nyo muna. Gawin muna ng mga Duterte ang transparency and accountability. Ilabas nila si Kibuloy. Alam ng matandang Duterte kung nasaan si Kibuloy. Di ba sinabi niya? O, kung nasa langit si Kibuloy, papuntahin nyo si Sara Duterte. Papuntahin nyo si Alvarez, si Pantaleon Alvarez. Kasi sinabi rin niya ni Alvarez, since sinahalugan nyo na ang lupa ng Kojic, baka namang halugarin nyo na rin ang langit. Eh di sama mo si Alvarez. Di ba? Kung ako sasabihin ko kay Alvarez, why don't you come with me? Di ba? Do you care to come with me? O kaya wag na. Wag nang tanong. Come with me. It's a must. You come with me. Because you know where is it. Di ba? Sabi mo, heaven is a big place. It's a vast entity. Probably you can pinpoint where he is. O di ba? O si Digong. Kung ako, imbestigahan ko si Digong, i-grill ko siya. Di ba? I-waterboard ko si Digong. Kasi sasabihin niya, secret! Ako kasi ang administrator. Ako na ang mamamahala ng yaman niya. Yung kanyang Yamashita Gold. Secret! Secret! Di ba? Maasar na kayo, mga DD shit. No? Oh, ano ang sabi ni Angara lang dyan? Isusupplement natin, ha? Sabi niya, pinapadistribute niya na. I-check niyo muna. Ha? Sabi niya, we are happy, Madam Chair. Oh, ito muna. Ito muna. Ha? DepEd Undersecretary for Legal Affairs Omar Romero said that most of the laptop computers in the warehouse of Transpac Logistics, ito yung nagka-problema sila eh. Alam niyo kung bakit? Sa bayaran. Yan yun. Have already distributed to DepEd and School Division. O, yung mamam pala. O, make sure na compatible pa yun. We are happy to update, Madam Chair, that earlier this year, the DepEd Education and all the organization original house in the warehouse Transpac. If I'm not mistaken, more than 90% have been pulled out with a minority remaining only in the Carmona warehouse. And okay. Said that when he assumed office, he was surprised to learn that many of the items were purchased in 2020. O, tignan nyo. Ang tanong sa'yo, ha, Mr. Romero, bakit ngayon lang? Eh, bakit nung hindi na nabili? Na-purchase na eh. Ang problema nga po kasi, ayaw nilang bayaran yung distributor dun sa serbisyo, kaya inipit sila, hindi talaga nilabas. Kulang ang bayad eh. Kumbaga, SOP na yun, sir eh. SOP, bayad ka na eh. SOP na. Eh sabi ng hindi, kulang ang bayad nyo eh. Hindi ganyan ang usapan ng SOP. Eh matigas si Tamilmil, buwakaw sa pere, huwag nyo bayaran. O sinong naperwisyo? Kayo? Hindi, kayo, busog kayo ng pera. Yung distributor, may negosyo pa rin siya. Sinong naperwisyo? Ang mga mag-aaral, mga anak kayo ng teteng. Dahil lang sa pride ni Tamilmil, hindi siya nagbayad. Ayan yan eh. Nabasa ko yan last year eh. Nagkakaproblema sila eh. Babayaran daw. Tingnan nyo, last year, ito lang year, nilabas. Pero binili mo ng 2020, lalo na yung computer. Ikaw ba, bibili ka ng computer, bagong computer, gusto mo nang gamitin, pero hindi, teka muna, itenga ko muna ng 4 na taon kasi baka manganak. Ganon ang logic ni Tamilmin. Utang eh, visit, na-visit ako. O, di ba? Sabi dito ni Angara, para daw hindi ma-deteriorate. O, nabasa na natin yan. Asked by Castro when the distributors are still in the warehouse of the Angara replied, the target date of completion, Your Honor, is the end of September. Congratulations. Ayan, ganyan. Yan ang magaling na leader.
Hindi lang nagkukuman, kundi lead. Lead by example. Because if you lead, people will listen to you. If you lead with sense of leadership, alam mo yung sinasabi mo, people will listen to you and they will follow your command, your leadership. Yun ang wala si Tamilmin. Ang alam niya lang mag-command, pero wala siyang leadership, people will go astray. Maliligaw at maliligaw. O di ba? Tama mali mga kababayan. Kaya congrats kay maaga pa yan ha. Eh ako puring-puri ko na. Bahala kayo. O now, laptop na rin ang usapan at yung 1.6 billion pesos na nawala dahil sa rig. May nanalo na. Ang depensa, mali daw yung mga dokumento. Oh, anak kayo ng teteng. Sinungaling kayo. Huwag nyo kaming gaguhin dahil sa Elora, ano yon? SOP. SIP. Standard Kupit Procedure. Standard Operation Procedure. 30 to 40% nung awards. Tama? Anong sabi nila ngayon? House leaders seek probe into Sara's alleged irregular bidding of laptops costing government 1.6 billion pesos. Ayan na. Ano lang sasabihin dyan ni Sara Duterte? Hindi yan. Sasabihin niya, pinopolitikan nyo ako. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa paghihirap at kagutuman? Oo. Kasi gutom na gutom ka sa kwarta. Diba? See you Tuesday, bitch. Kung kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.